So, ayan na nga. At dahil Burr months na at October na nga, dito sa Amerika, nagsisimula na nga lumamig at nararamdaman na natin ang pagbabago ng klima. Kaya naman, for today's video, gusto kong magluto ng isang ulam na talaga namang babagay sa malamig na panahon. At syempre, dahil nga medyo matagal na nung huling naluto ko tong ulam na ito, ngayon naman, lulutuin ko yan para sa aking pamilya dahil one of our favorite na seafood dish ay isang sinigang na hipon. Kaya yun naman ang ituturo ko sa inyo, okay? So, simulan na natin yan. Kumulo na yung ating pinakulong tubig. Ang gagawin lang natin, i-add natin yung ating sibuyas. Lagay din tayo ng napakaraming kamatis. So, para sa pampalasa, maglalagay lang ako ng shrimp na cubes. So, isa lang lalagay ko. Dahil nga kumukulo na to, titimplahan na natin to dahil ano pa bang iintayin natin? Wala naman tayong palalambutin eh. Maglalagay din tayo ng konting asin. Haluin lang ng kaunti. Pwede na rin nating i-add yung ating gulay. Ilalagay ko na yung ating labanos. Kasi medyo matigas to at matagal tong lumambot. Lalagyan na natin yan. Ating sitaw. So, intayin muna natin yan kumulo ulit at palalambutin ko lang maigi, palalabasin ko lang yung lasa ng kamatis bago natin siya lagyan ng iba pang pampalasa at gulay. Okay? Check na natin yung ating sabaw. So, medyo ayan na, durog na yung ating kamatis. Lalagay ko na rin yung ating talong. So, ngayon, ito, ilalagay na natin yung mga malinis nating shrimp. Hulog lang natin yan dyan. So, ayan, tatakpan lang natin to ulit. Ayan, so check na natin. Ayan, so yung mga bula-bula niyan sa ibabaw, tanggalin nyo na lang yan. Hindi nyo naman kailangan isama yan. Maglalagay na tayo dito ng tamarind soup. So, ito yung brand na gamit ko. You can use any brand, but this is what I use. Tapos, sa akin, dahil gusto ko talagang maasim yung aking sinigang, dalawa ang una kong ilalagay. Pag gusto ko pa na mas maasim pa, hindi pa ako kontento, dadagdagan ko pa yun ng isa pa. Pero for now, dalawa lang muna. Ayan, napakaasim na. So ngayon, lalagay ko na rin tong kangkong natin. So, kunti lang yung kangkong kasi nabulok yung iba. So, ayan, maglalagay tayo ng Korean pepper. Buglang natin yun. Ayan! At tapos na. Diyos ko po, napakasimple lang. Napakadaling gawin. Wala pang isang oras.